Sa ilalim ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos, tiniyak niya mga kapatid na walang isusuko o pababayaang teritoryo ang bansa sa ilalim ng kanyang pangunguna. Sabi nga rito mga kapatid, PBBM hindi umano kukonsintihin ang pambabastos sa soberanya ng bansa. Maraming beses na nating nakita at marami na rin tayong mga nakikitang mga comment na tila baga nakukulangan sa aksyon ng ating mga otoridad. Halimbawa na lang mga kapatid sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea, marami tayong mga nababasang komento na bakit ganun, bakit hindi man lang hinuli, bakit pinabayaan lang, di ba? Bakit hindi pumapalag ang ating mga Navy, ang ating mga sundalo sa ginagawang pambabastos ng China. Pero ang sabi rito ay hindi kukonsintihin ang pambabastos sa ating soberanya. Ano nga ba ibig sabihin dito ni PBBM? Yan ang ating aalamin. Panonoorin natin to mga tol mula rito sa News 5 Everywhere. Bago natin to simulan, meron akong tanong na gustong malaman. Sa tingin ba ninyo mga kapatid, nasasapatan ba kayo o nakukulangan sa tugon ng ating AFP, Philippine Navy, Philippine Coast Guard sa kanilang mga aksyon kapag naririyan ang mga barko ng China at naghahari-harian sa loob ng ating exclusive economic zone? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Kasi nagbigay na ako ng pahayag niyan dati. Itong mga nakaraang video natin. At mamaya nga pag-uusapan ulit natin yan. So eto, panoorin natin tong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na walang isusuko at pababayaang teritoryo ang bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasabay nito, kinilala ng Pangulo ang mga kontribusyon ng Philippine Navy sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, ano pang ibang sinabi ng Pangulo? Yes, tama ka dyan. Hindi raw kailanman kukonsipihin ng Administrasyong Marcos ang anumang uri ng pambabastos sa soberanya ng bansa. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa 127th anniversary ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Aniya, walang isusuko at walang pababayaan ng bansa. Makikita raw ito sa defense efforts ng Philippine Navy. Kinilala rin ng Pangulo ang mga hakbang ng Navy para mapanatili ang peace and order sa buong rehiyon. Pinatunayan daw nila ito sa pagbabantay ng Navy sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Philippine Navy sa kontribusyon nito para matiyak ang maayos at mapayapang midterm elections. Just kasabay nga nito ay pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkomisyon sa BRP Miguel Marval at BRP Albert Magini na karagdagang asset ng Navy. Ito yung dalawang bagong barko natin. Mga guided missile to mga tol, mga panibagong warship. Yes. Maraming salamat. Yan ang Express Report. Okay, so nakikita naman natin yung effort ng ating mga kasundaluhan. Alam nyo mga kapatid, hindi talaga kasi biro maging sundalo. Lalong-lalo na, nagtatalo kasi rito yung yung personal emotion mo at the same time, yung training mo. Nagtatalo yan mga kapatid. Diba? Kadalasan na mga nakikita nating pinagmumulan ng gulo, pinagmumulan ng mga away sa kalye, road rage, diba? Is yung init ng ulo. Yung mga tipong mga taong ayaw magpasapaw, ayaw natatapakan ng ego, na unahan lang, nabusinahan lang, nanggigit-git na hanggang sa nauuwi sa, alam mo na, hindi magandang pangyayari. Ngayon, etong mga sundalo natin, mga tao rin to, alam naman natin yan. Sa kabila ng ginagawa ng mga China crew o mga Chinese Coast Guard sa kanila mga tol, namamalagi silang mahinahon. Hindi sila nagpapadala sa emosyon nila na parang tinatapakan na pagkatao nila. Kasi mga tol, kung eto mga to walang training, di ba? Katulad na lamang ng mga nababalitaan natin mga road rage. Kung etong mga sundalo natin walang training, matagal lang nakikipaggera Pilipinas. Matagal na, di ba? Ngayon, dahil nga sa training nila, sa effort nila mga tol, napapanatili nila yung ating paggiit sa ating teritoryo at the same time, hindi nahihila ang ating bansa sa gera. Kasi lagi nga nating sinasabi, madaling pumasok sa gera. Ang tanong, kaya ba nating panindigan?
nandirito pa lang tayo sa pag-upgrade. 'Di ba? Pag-modernize. Nandirito pa tayo sa status na 'yan. Wala pa tayo doon sa gusto nating marating na goal na maging malakas, maging world class kumbaga, sabi nga ganoon, 'di ba? Sabi rito ni PBBM, hindi ko konsintihin ng pambabasto sa soberanya ng bansa. Pero hindi naman nangangahulugan na makikipaggera agad tayo. Ang ibig lang sabihin nito, mga tol, na hindi natin isusuko, 'di ba? Hindi tayo papayag doon sa mga gustong mangyari ng China, 'di ba? Unlike doon sa mga nakaraan na porket ini-intimidate tayo ng China, ibinigay na lang natin lahat ng gusto nila para walang gulo, hindi ganoon. Hindi naman kasi agad-agad magkakaroon ng gera, hindi naman agad-agad magkakaroon ng gulo eh. Yung China nag-iisip din yan, mga tol. Hindi naman lalago ng ganyan yan o kung engot yang mga yan eh. Hindi agad-agad susugod yan. Tignan na lang natin yung Taiwan. Ang tagal na nila pinagbabantaan pero hanggang ngayon hindi nila ginagalaw kasi nag-iisip din yung mga yan. So sa atin, mga tol, hindi tayo basta-basta gegerahin ng China. Not unless tayo magsisimula ng gera sa kanila, which is yun ang gustong mangyari nila. Kaya nga palagi tayong pinoprovoke eh. 'Di ba? Palagi tayong pinoprovoke. Speaking of provocation, lagi nga nating isinasample dito, mga tol, yung mga nangyayaring road rage para mas maintindihan ninyo, 'di ba? Ang isang tao na masyadong mataas ang ego, mabusinahan mo lang sa kalye, masingitan mo lang ng konti, nakikipag-away na. Gusto, barilan agad, mga tol. Ganon. Tingnan nyo itong mga sundalo natin, hinahabol sila, ginigit-git, dinidikitan, binabangga. 'Di ba? May naputulan pa nga ng daliri eh. Kung mga walang training tong mga to, mga tol, matagal na tayo nakikipagbakbakan sa gera. Pero dahil sa pagmamahal nila sa ating bansa, 'di ba? Nilulunok na lang nila yung ego nila. Kesa naman mapasabak sila ng hindi pa kumpleto asset natin. Kesa naman mapasabak sila na wala pa tayong sapat na kakayanan para makipaglaban talaga. Sila rin na mapapahamak doon bandang huli. Ang tawag doon, mga tol, gamitan ng utak. Ginagamit nila utak nila. Tinatansya nila yan. Ilang porsyento ba na pwede tayong manalo kung sakasakali makikipaggera tayo rito sa China. Though meron tayong mga kakamping bansa, though meron tayong mga kaalyadong bansa, pero hindi natin matitiyak na 100% nandito tayo sa mananalo tayo. 'Di ba? Wala tayo sa ganung mga kapatid. And mas maganda pa rin kung nananatili tayong payapa para lahat ng regular na ginagawa natin sa araw-araw is nagagawa pa rin natin. Ngayon nga, 'di ba? Problema natin presyo ng mga bilihin, daming walang trabaho, 'di ba? Imagine mo kung nagkakaroon pa ng gera, di mas matindi problema natin diyan. Kaya para sa ating mga Pilipino, dapat aware tayo. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, huwag kayong masyadong magko-comment na parang nilalait ninyo yung ating mga kasundaluhan. Tandaan nyo, mga tol, itong administrasyon na to, 'di ba? Kaya tayo inaaway ng China kasi lumalaban sila. Hindi natin alam, mga kapatid, kung sino susunod na presidente. Hindi natin hawak ang kapalaran 'yan. 'Di ba? Pwedeng ang susunod na presidente is mas matapang, pwedeng susunod na presidente is warprek, o pwedeng ang susunod na presidente is magiging tropa ng China. Hindi natin alam 'yun. Pero ito lang ang alam natin sa ngayon. Kailangan natin protektahan yung ating teritoryo sa abot ng ating makakaya. Dapat hindi tayo nagpapadala sa mga propaganda na naririnig natin, lalong-lalo na sa mga pro-China dito sa Pilipinas, mga tol. Diba? Dapat hindi rin natin binabatikos yung ating mga AFP. Though nakikita natin, bakit di sila pumapalag? Bakit ganyan lang ang ginagawa nila? Diba? Minsan hindi natin naiintindihan kung ba't ganyan ang ginagawa nila. Pero ako, tama lang yun eh. Tama lang yung ginagawa nila, magpakahinahon muna sila. Diba? Alam nga ng halimbawa, nagte-training ka pa lang, kulang pa yung lakas mo, hinamon ka ng pro boxer. Ikaw naman, natapakan mo yung ego, tinapakan yung ego mo, pumalag ka naman agad sa ring o kaya sa octagon. Sino magugulpe, di ba ikaw din? Hindi ka pa handa eh, tapos pumalag ka agad eh. Ganon din, mga tol, sa China, hindi pa tayo handa. Huwag tayong papalag agad, palakas muna tayo. Di ba? Ngayon, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa pahayag ni PBBM na hindi niya kukonsintihin ang pambabasto sa soberanya ng bansa? No, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat, mga tol, sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi.
Peace out.